ang Diyos. Anong kinalaman nun? Psalm 91 verses 14 to 16, because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. So yan daw ang gustong gawin ng Panginoong Diyos sa isang taong nalulugod sa Kanya, nagmamahal sa Kanya at kinalulugdan niya, ililigtas niya mula sa mga panganib at pahahabain niya ang buhay. Love God. Who you love can lengthen or shorten your life. Napakahalaga yan na ating namnamin. Kung sino ang minamahal natin ay pwede magpahaba o magpaiksi ng buhay natin. And when we add, whatever you love can lengthen or shorten your life. Ano bang ating hilig sa buhay? Ano bang gusto natin mga libangan, hobbies? Ano bang ating uri ng pamumuhay, ng lifestyle? Yan yung nakakapagpahaba at nakakapagpaiksi. Bagamat, ang itinakda ng Panginoon ay isang buhay na mapayapa, mahaba at mabunga para sa lahat, pero tayong tao ay binigyan niya ng free will. Kaya meron tayong participation kung umiiksi o humahaba ang ating buhay. Kaya dapat may ginagawa tayong tama. At una dyan, love God. Then obey God's teachings and commands. Isang napakalakas magpahaba ng buhay, yung masunurin. Nakita niyo po yung pag-inom ng gamot, kung sinusunod ninyo yung dosage, humahaba ang buhay niyo. Pero huwag niyong sundin yan, katulad ng isang totoong kwento na nangyari sa Pampanga. Isang ina, sabi ng doktor, bilhin niyo po ang lahat ng gamot na ito at ipainom niyo lahat sa anak niyo. Kasi alam ng mga doktor, yung habit ng iba ay pag medyo gumaling-galing na, titigilan ng pag-inom ng gamot. Binili nga ng masunuring ina at ipinainom ng lahat, sabay-sabay. Namatay ang bata. Totoong kwento. Hindi sumunod sa instruction ng doktor. Kung tayo susunod sa instruction ng doktor ng mga doktor, sa kanyang ipinagagawa sa atin kung anong dapat ginagawa, kailan, anong hindi dapat ginagawa, di hahaba ang ating buhay. Bakit? Siyang nakakakilala ng ating katawan, ng ating espiritu, ng ating emosyon. Kaya pag sinusunod natin siya, parang sumunod kayo sa manufacturer's instruction, how to use a certain product. Kung yung kuryente mali, sinaksak mo sa ibang voltahe, sasabog agad yung gamit, patay na siya, tapos na yung buhay niya. Pagka hindi natin ginawa sa tama, masisira agad. Ganon din ang katawan ng tao. Yung may likha sa atin, ang nakaalam ng higit kung ano ang marapat.